Matinding protesta ang mga mamamayang Koreano dahil sa nakamamatay na operasyon na isinagawa ng isang doktor. Ang paglilitis kay Dr. Kitay kinabukasan ay naka-schedule at inaasahang panoorin ng marami. Gayunman, habang namumuno ang hukom, inatake sa puso si Kitay. Dahil sa insidenteng ito, napilitan itong itigil ang paglilitis upang makatanggap ng emergency treatment si Kitay. Dalawang miyembro ng support staff ang tila nalilito. Maya-maya pa, biglang dumating si Jaihan. Si Jaihan, na nakasuot ng damit ng kanyang abogado, ay sumugod upang tulungan si Kitay. Lahat ng tao sa loob ng silid ay nagmamasid sa bawat kilos ni Jaihan. Kaagad pagkatapos, ang eksena ay nag-flash pabalik sa 5 taon. Sa operating room, ang mga doktor, kabilang si Jaihan, ay nagsasagawa ng operasyon sa puso. Lahat ay gumagana ng maayos. Ang mga salita ng isang kasamahan pagkatapos ng operasyon ay nagpapakita ng talento ni Jaihan. May nakatakdang date si Jaihan kasama ang kanyang kasintahan na si Min Yaong, ngunit ang date ay mabilis na naging isang emerhensya nang dalhin ni Min Yaong ang isang pasyente na may malubhang karamdaman kay Jaihan. Ang operasyon ay agad na isinagawa sa ilalim ng tensyonadong kondisyon. Ginawa ng mga doktor ang kanilang makakaya at nagbunga ang kanilang mga pagsisikap. Maya-maya pa, umalis na si Jaihan dahil may narinig siyang text message sa kanyang cellphone. Nag-text ang direktor ng ospital kay Jaihan upang dumalo sa isa pang operasyon dahil sa palagay niya ay malapit nang mabigo ang naunang operasyon. Mabilis na tumulong si Jaihan sa operasyong pinangunahan ni Hyun Sung, ang anak ng direktor. Ang bagong operasyong ito ay nakaranas ng mga problema dahil nawalan ng kahinahunan si Hyun Sung nang lumitaw ang mga hindi inaasahang paghihirap. Mabuti na lamang at dumating si Jaihan sa tamang oras. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, madali niyang nalutas ang issue. Hinahangaan ng lahat ang talento ni Jaihan. Mula sa malayo, ang direktor ng ospital ay hindi mapigilang purihin siya. Nang matapos ang kanyang trabaho, nakipagkita si Jaihan sa kanyang kasintahan. Nakita nila ang nakababatang kapatid nito na si Seokju na kumuha ng kanyang pagsusulit. Nagkaroon ng masayang pag-uusap sina Jaihan at Min Yaong kung saan pinag-usapan nila ang mga hindi inaasahang kagalakan at ipinahayag ni Jaihan ang kanyang pag-asa na palagi siyang nasa tabi nito. Sa ibang lugar, isang board meeting ang nagaganap, ngunit nagkaroon ng mainit na pagtatalo. Ang isyu ng debate ay ang mga layunin sa pag-unlad ng ospital. Mabilis na natapos ang pagpupulong matapos maabot ang deadlock. Matapos makipag-usap ng pribado ang direktor sa kanyang asawa, nakatanggap siya ng isang mahiwagang tawag sa telepono tungkol sa isang paunang nakaplanong kahilingan. Nang gabi niyon, nagtungo si Jaihan sa bahay ng direktor. Inihayag niya na babaguhin niya ang lokasyon ng operasyon at sasagutin ang lahat ng gastos sa operasyon sa puso ni Seokju. Kasabay nito, hinirang ng direktor si Jaihan bilang pinuno ng departamento. Dahil dito, nakaramdam ng sama ng loob si Hyun Sung. Kalaunan, nagkaroon ng hindi kanais-nais na pag-uusap sina Jaihan at Hyun Sung. Napag-usapan din nila ang ama ni Jaihan, na dati ring isang magaling na doktor, ngunit tinapos ang sariling buhay matapos ang isang nabigong operasyon. Umuwi si Jaihan at ibinahagi ang kanyang kagalakan sa kanyang ina. Sa kabila nito, naalala rin niya ang kanyang yumaong asawa. Natuklasan din ni Jaihan ang isang kahon ng alak, isang regalong natanggap niya matapos ang kanyang pagbisita sa bahay ng direktor ng ospital. Sa loob ng kahon ay may malaking halaga ng pera. Dumating ang araw ng operasyon ni Seokju. Bagamat medyo mahirap ang operasyon, sa huli ay naging matagumpay ito, salamat sa husay at pag-aalaga ni Jaihan. Habang nasa opisina si Jaihan, bigla siyang nagising nang tumunog ang kanyang telepono. Tinawagan siya ng direktor ng ospital upang magsagawa ng transplant ng puso sa isang mahiwagang tao, ngunit ang pinagmulan ng puso ay nanatiling isang misteryo. Ang misteryosong puso ay pag-aari ng isang taong nakasakay sa parehong kotse ng pasyente. Alam ng direktor na iligal ito, ngunit sinubukan pa rin niyang hikayatin si Jaihan na sumunod. Sumang-ayon si Jaihan sa kondisyon na ipaliwanag ng direktor ang buong sitwasyon sa pamilya ng pasyente at sa donor ng puso. Ang operasyon ay naganap sa isang napakatensyonadong kapaligiran. Sa kabila ng ilang kabiguan, matagumpay itong nakumpleto ni Jaihan at ng iba pang doktor. Pagkatapos, binigyan ng direktor ng ospital si Jaihan ng card upang pumunta sa banyo, ngunit nang uminom siya ng alak, agad siyang nawalan ng malay. Isang tawag sa telepono ang gumising kay Jaihan. Sa pagkakataong ito, nakatanggap siya ng masamang balita, tumigil sa pagtibok ang puso ni Seokju. Nagpanik si Jaihan at nagmadaling pumunta sa eksena, ginagawa ang lahat upang mailigtas siya. Kahit napatay na si Seokju, biglang lumitaw si Min Yaong. Ipinahayag ni Jaihan ang malungkot na balita sa kanya. Sumigaw si Min Yaong sa kawalan ng pag-asa at hindi matanggap ang katotohanan. Matapos makipag-usap sa kanyang mga subordinate, pinigilan ni Jaihan si Min Yaong na mag-donate ng mga organo. Kalaunan, hinikayat ng direktor ng ospital si Min Yaong na payagan ang autopsy sa kanyang kapatid. Lumabas sa resulta na ang pagkamatay ni Seokju ay dahil sa surgical error na isinagawa ni Jaihan. Nagulat siya at itinanggi ang kanyang pagkakamali kay Min Yaong. Sa panahon ng libing, subli na isiniwalat ang mahirap na nakaraan ni Prosecutor Min Yaong. Si Jaihan ay nanatili sa labas, masyadong nabibigatan ng konsensya upang pumasok. Nangako ang isang kasamahan ni Min Yaong na imbestigahan ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Napansin ni Jaihan na may itinatagong impormasyon, ngunit hindi niya ma-access ang mga talaan ng pasyente. Dahil dito, agad niyang hinanap ang pasyente na tumanggap ng heart transplant, kasama ang direktor ng ospital. Sa kabila ng tulong ng kanyang mga subordinate, dinala si Jaihan ng mga pulis bago niya matuklasan ang katotohanan. Sa pagtatanong ng prosekusyon, mariin niyang itinanggi ang kanyang pagkakasala. Pagkatapos, ikinulong siya habang naghihintay ng paglilitis.
Samantala, umiyak si Minyaung sa kawalan ng pag-asa habang nagpapaalam sa kanyang kapatid. Sa panahon ng paglilitis, nagulat si Jaihan nang marinig ang maling testimonya ng kanyang kasamahan na inililipat ang lahat ng kasalanan sa kanya. Bagamat nagpatotoo ang kanyang matalik na kaibigan, pinigilan ng mga argumento ng taga-usig ang kanyang paglaya. Inutusan ang taga-usig na pumunta sa bahay ni Jaihan upang kumpiskahin ang suhol. Ang kahon ng alak na may lamang pera ay nagsilbing ebidensya. Kahit sa bilangguan, hindi nakahanap ng kapayapaan si Jaihan. Napilitan siyang suriin ang isang bilanggo, ngunit brutal siyang binugbog ng iba. Nang makabawi, nakipagkita siya sa warden, na pinayuhan siyang sumunod at nangakong tutulungan siya. Dahil sa matinding kawalan ng pag-asa, tinanggap ni Jaihan ang kanyang kapalaran. Sa sumunod na paglilitis, umamin si Jaihan ng kasalanan upang makakuha ng pinababang sentensya at tinanggap ang 2 taong pagkabilanggo. Sinubukan siyang kausapin ni Minyaung, ngunit iginiit niyang siya ang may kasalanan. Dito tuluyang naghiwalay ang dalawa. Pagkatapos, ibinunyag ang higit patungkol sa taong tumanggap ng puso ni Seokju na tumupad din ng isang mahiwagang pangako sa direktor ng ospital. Pagkalipas ng 5 taon, naging abogado si Jaihan na dalubhasa sa medikal na kaso. Dumalo si Minyaung sa isang paglilitis tungkol sa medical malpractice, umaasang maparusahan ang doktor. Nakipagtalo si Dr. Kitai sa abogado na si Mon, ngunit pinayuhan siyang maglingkod ng 2 taon sa bilangguan. Si Jaihan, bilang abogado, ay nakipagkita kay Kitai at nag-alok ng solusyon na kanyang tinanggap. Nagsimula ang plano sa labis na dosis ng gamot ni Kitai na nagdulot ng anaphylactic shock sa paglilitis. Agad na dumating si Jaihan upang gamutin siya at isinugod siya sa ospital. Matagumpay niyang nahikayat ang korte na ipagpatuloy ang paglilitis. Bagamat sinubukan ni Minyaung na kausapin si Jaihan, nanatili siyang malamig. Sa opisina, may isang kasamahan na nagdala ng telepono na magiging mahalagang ebidensya. Samantala, pumanaw ang ina ni Jaihan habang siya ay nakakulong at hindi niya ito kinaya. Patuloy siyang nababagabag dito. Pagkatapos, ibinalik ni Jaihan si Kitai sa bilangguan. Samantala, sa isang eroplano, isang matandang lalaki ang nasa kritikal na kalagayan nang tumigil ang kanyang pacemaker. Sa kalmadong pagkilos, matagumpay siyang nailigtas ni Jaden. Ang direktor ng ospital ay namuno sa paglulunsad ng isang bagong robotic surgical technology. Ginamit ito sa isang operasyong isinagawa ni Hansung na livestream at naging matagumpay. Sa kabila ng maliit na insidente, nakatanggap siya ng masigabong palakpakan. Kalaunan, nakilala ni Hansung si Juna, anak ng isang politiko at direktor ng isang research and development center. Naging kasintahan niya ito dahil sa ugnayan ng kanilang mga pamilya. Biglang dumating si Jaden sa isang party. Ayon sa politiko, siya ang direktor ng lobbying firm na Honor. Nakipagkamay siya kay Juna na ikinagalit ni Hansung. Siya rin ang nag-invest sa Banseok Fund, ngunit hindi ito naaprubahan ng National Assembly. Nagpatuloy ang paglilitis. Ang testigo ay ang ama ng biktima. Sa simula, sinisi niya si Dr. Kitai, ngunit itinuro ni Jaihan ang mga hindi pagkakapare-pareho sa kanyang kwento. Dahil dito, binawi ng ama ang kanyang mga sinabi habang umiiyak sa korte. Gayunpaman, dahil sa audio recording ng pang-aabuso, nabaligtad ang sitwasyon. Sinubukan pa rin ni Minyaung na idiin si Kitai dahil nais niya itong maparusahan. Ang resulta ng kaso ay ipinagpaliban sa susunod na paglilitis. Tinanong ni Minyaung si Butler Lee tungkol sa audio recording. Samantala, natuwa si Kitai sa naging resulta at inilabas ang isang lihim na recording. Sa recording na ito, nabunyag ang katotohanan, ang biktima ay inaabuso ng kanyang ama at ang iligal na imigranteng Butler lamang ang tumulong sa kanya. Bumalik si Jaihan sa kanyang opisina at nagsimulang magplano ng paghihiganti laban sa mga taong nagkasala sa kanya. Bigla siyang nakatanggap ng hindi inaasahang tawag, patay na si Dr. Kitai. Ayon sa pulisya, aksidente ang kanyang pagkamatay. Naroon din si Minyaung at muling nagkita ang dalawa. Kinausap niya ang doktor tungkol sa kalagayan ng katawan. Ipinahayag ng isang opisyal ng pulisya na isang bilanggo sa death row ang pumatay kay Kitai. Matapos masaksihan ang pagkamatay ng kanyang dating kasamahan, nakaramdam si Jaihan ng matinding pagkakasala at naging walang pakundangan. Lumitaw siya sa telebisyon bilang isang abogado upang ipahayag na ilalantad niya ang katotohanan tungkol sa Banseok Hospital. Sina Minyaung at Jaihan ay nagpunta upang makita ang autopsy ni Kitai. Ang sanhi ng pagkamatay ay saksak sa arterya. Pagkatapos, pinakinggan ni Jaihan at Minyaung ang salaysay ng doktor ng bilangguan, ngunit wala silang nakalap na karagdagang impormasyon. Iminungkahi ni Minyaung na mag-usap sila ng pribado at pumayag si Jaihan. Samantala, si Jaden, kasama si Juna at ang kanyang ama, pati na rin ang direktor at ang kanyang anak, ay magkakasamang naghapunan. Tinalakay nila ang kooperasyon sa pamumuhunan. Ang pag-uusap ay tila naging banayad na alitan sa pagitan ni Hansung at Jaden. Dumating sina Jaihan at Minyaung sa bar. Nagpasalamat siya sa kanya at nagulat siya sa mga pagbabago nito. Itinulak ni Jaihan ang pag-uusap patungo sa kaso ni Kitai at mas malalim itong pinag-aralan. Pagkatapos, humingi siya ng paumanhin at umalis. Sa kabilang banda, nag-usap ng pribado ang direktor ng ospital at ang ama ni Juna. Nais ng ama ni Juna na personal na isagawa ni Hansung ang kanyang operasyon sa puso. Nang hanapin ni Hyunsung si Juna, natagpuan niya itong nakikipag-usap kay Jaden. Mukhang masaya si Juna at maganda ang naging impresyon ni Jaden. Biglang dumami ang mga bisita sa opisina ni Jaihan. Nagtatrabaho ng husto ang dalawa niyang subordinate upang harapin ang mga gawain. Marahil dahil sa paglabas ni Jaihan sa telebisyon at pag-anunsyo ng kanyang voluntaryong gawain, tumaas ng malaki ang bilang ng mga taong pumupunta upang magsampa ng reklamo.
Dumami rin ang mga bisitang may kasong may kaugnayan sa Banseok Hospital. Isang kaso ang pumukaw sa atensyon ni Jaihan. Ang biktima ay isang batang babae na nagising habang nasa ilalim ng anesthesia. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, naramdaman pa rin niya ang kanyang paligid. Hindi lamang siya makagalaw. Nakinig si Jaihan habang isinasalaysay ng dalaga ang narinig niya sa operasyon. Lumapit si Min Yaong sa kanyang senior upang pag-usapan ang kaso. Samantala, nag-usap ang direktor at ang kanyang anak tungkol sa operasyon at nangako ang direktor na maghahanap ng kapalit para sa kanyang anak. Nagtungo si Min Yaong sa bilangguan at tinanong ang matangkad na nahatulan. Mainit ang kanilang usapan, ngunit hindi pa rin nakahanap ng kasiyasyang sagot si Min Yaong. Nagpasya si Jaihan na magsampa ng kaso kaugnay ng mga reklamong natanggap niya laban sa Banseok Hospital. Kinuha rin niya ang mga gamit ni Kitae. Sa ospital, nagkataon na nakilala ni Jaihan si Jaden. Ipinahayag ni Jaden ang kanyang pagnanais na mabawi ang kanyang puhunan mula sa direktor. Ikinuwento rin ni Jaihan kay Jaden ang tungkol sa isang malaking isyong matagal nang umiiral. Dahil dito, agad na nais ni Jaden na malaman ang higit pa tungkol kay Jaihan. Tumanggi ang direktor na isuko ang kalahati ng shares dahil tumaas ng husto ang halaga nito. Kung makukuha ni Jaden ang pera mula sa mga shareholder, ay nakasalalay sa nalalapit na pagdinig. Galit na galit si Hansung dahil nakilala niya si Jaihan, kaya inanyayahan niya si Juna na mag-inuman. Ngunit sa totoo lang, lihim na nakikipag-date si Juna kay Jaden. Nag-iisip si Jaihan at hinanap ang file na binanggit ni Kitae. Maya-maya pa, nakatanggap ng tawag si Jaihan mula sa kasamahan ni Jaden. Hiniling ng taong ito kay Jaihan na pumunta at harapin ang isang kagyat na bagay. Pagpasok ni Jaihan sa silid, natagpuan niya si Juna na nakahiga sa kama at puno ng dugo. Hindi mapigilan si Jaden dahil gumamit siya ng iligal na droga. Hiniling kay Jaihan na gamutin si Juna bilang isang doktor, hindi bilang isang abogado. Agad na sinuri ni Jaihan si Juna at pagkatapos ay hiniling niyang ihanda ang mga kinakailangang kagamitan. Samantala, iniimbestigahan ni Min Yaong at ng kanyang mga kasamahan ang kaso ni Kitae nang makatanggap siya ng tip tungkol sa isang taong gumagamit ng iligal na sangkap sa isang penthouse apartment sa Banseok. Agad na tumakbo roon si Min Yaong. Matapos makuha ni Jaihan ang kinakailangang kagamitan, agad niyang inalis ang mga iligal na sangkap mula sa katawan ni Juna. Napahinto si Min Yaong at ang kanyang mga kasamahan sa lobby. Personal na bumaba si Hansung upang batiin ang grupo ng mga taga-usig. Dahil dumating na ang taga-usig, naubos na ang oras para gamutin ni Jaihan si Juna. Pinag-uusapan ng direktor at abogado na si Choi ang isang kasong dadalhin sa korte. Pilit na pinatahimik ng direktor ang biktima. Sa kabila ng tawag sa telepono ng direktor, binuksan pa rin ni Hyunsung ang pinto ng silid ni Jaden at pinapasok ang pangkat ng investigasyon. Bagamat hindi inaasahang naroon si Jaihan, nagpatuloy pa rin ang pagsisiyasat. Nakakita si Min Yaong ng hiringgilya at tinanong si Jaihan. Nagsinungaling si Jaihan at sinabing sa kanya yon. Pagkatapos, sinabi niya ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Seokju. Galit na galit si Min Yaong at nais niyang malaman ang buong katotohanan, ngunit hiniling ni Jaihan na maniwala siya sa kanya at nangakong ipapaliwanag ang lahat sa ibang pagkakataon. Sa isa pang pangyayari, natagpuan ni Hansung ang isang pinto patungo sa silid. Nang buksan niya ito, lumitaw si Jaden, hawak ang bagay na ibinigay ni Hansung kay Juna. Nahulaan na ni Hyunsung ang ginawa ni Juna kay Jaden kanina. Sa harap ng medyo nagbabantang mga salita ni Jaden, umalis si Hyunsung sa galit. Pagkatapos, umalis ang prosecution team at si Hyunsung. Nagtiwala si Min Yaong kay Jaihan at binigyan siya ng mas maraming oras. Galit na galit si Jaihan nang matuklasan niyang nilinlang siya ni Jaden, ngunit hinikayat ni Jaden si Jaihan na magtrabaho para sa kanya. Agad na umuwi ang direktor ng ospital at sinalubong ang kanyang anak. Isang maliit na pagtatalo ang naganap sa pagitan nilang dalawa. Pagkatapos, pinayuhan ng direktor ang kanyang anak. Bagamat galit si Hansung, kinailangan niyang pigilan ang sarili at kumilos na parang walang nangyari. Matapos pag-isipan ni Jaihan ang lahat, pumayag siyang makipagtulungan kay Jaden. Kinaumagahan, nagtungo si Attorney Choi sa opisina ni Jaihan. Ang layunin ni Attorney Choi ay gumamit ng pera upang suhulan ang pamilya ng biktima sa pag-asang hindi sila magsampa ng kaso. Sa kabila ng pagsisikap ni Lawyer Choi na hikayatin sila, nanatiling matibay ang biktima at ang kanyang ina na huwag tanggapin ang pera. Desidido silang ituloy ang kaso hanggang sa huli. Isang maliit na pagpupulong ang naganap sa Banseok Hospital. Alam ng lahat ng saksi sa operasyon kung ano ang kanilang sasabihin. Ang isa sa mga subordinate ni Jaihan ay muling itinalaga sa ibang gawain. Kinabukasan, naganap ang pagdinig kasama ang kanyang kasamahan na si Jaden. Nag-text si Jaihan kay Min Yaong at inanyayahan siyang dumalo sa pagdinig. Ipinangako niya sa kanya na ikukwento niya ang buong katotohanan kaya agad siyang umalis. Noong una, naging normal ang lahat. Ngunit pagkatapos, nagbigay si Lawyer Choi ng ibang diagnosis ng pasyente at nagpakita ng maling ebidensya. Naging hindi kanais-nais ang sitwasyon para sa panig ni Jaihan. Galit na sumigaw ang biktima at binago ng pahayag na yon ang takbo ng paglilitis. Kaagad pagkatapos, ang kasamahan ni Jaihan ay nagdala ng saksi, isang third-year student intern sa ospital. Sa puntong ito, nagulat ang lahat sa silid ng hukuman sa presensya ng bagong testigong ito, lalo na ang mga mula sa Banseok Hospital. Lumalabas na si Hyunsung ang dapat maging pangunahing siruhano, ngunit umalis siya sa kalagitnaan at ibinigay ang operasyon sa isang medical intern. Bumalik sa paglilitis, naging mas tensyonado ang sitwasyon dahil lumitaw ang isang mahalagang saksi. Ang saksing ito rin ang pangunahing siruhano na nagsagawa ng operasyon ni Susua. Bago ang paglilitis, nakipagkita si Jaihan sa estudyante at hinikayat siyang magpatotoo.
Sumang-ayon ang estudyante na sabihing iligal ang kapalit na operasyon at sinabi rin na pinilit siyang magsagawa ng operasyon ng assistant director. Ipinagpaliban ang paglilitis sa kalagitnaan dahil hindi pa sumasang-ayon ang hukom sa patotoo ng dalawang saksi. Matapos ang break, idineklara ng korte na nagwagi si Jae-hyun. Pinagmulta ang ospital bilang parusa. Nagpasya rin si Min Young na makialam at inakusahan si Hyun Seung sa ibang dahilan. Ipinaalam kay Jaden ng isang kasamahan ang pagkapanalo ni Jae-hyun. Naging maayos naman ang performance ni Juna bilang direktor. Sa kalagitnaan ng pag-aaral, dumating si Lawyer Choi na may masamang balita. Agad na iniwan ng direktor ang launch event, nagbago ang kanyang saloobin mula sa masayahin tungo sa galit. Dinala ni Jae-hyun si Min Young sa isang pribadong silid kung saan sinisiyasat niya ang mga bagay na nakapalibot sa Banseok Hospital at ang trahedya noong taong iyon. Kasabay nito, inihayag ni Jae-hyun kay Min Young ang katotohanan tungkol sa kanyang nakatatanda. Laking gulat ni Min Young nang marinig ang balitang ito. Matapos ang maraming tanong mula kay Min Young, ikinuwento ni Jae-hyun ang gabi ng pagkamatay ng kanyang nakababatang kapatid. Galit na galit si Min Young nang marinig niya ang totoo. Sa panahon ng launch event, tinanong ni Hyun Seung si Juna tungkol sa natitirang hikaw. Nagulat siya na suot pa rin nito ang dalawa. Dahil dito, naramdaman ni Hyun Seung na tinutukso siya ni Jaden. Umalis si Juna upang salubungin si Jaden. Binigyan ni Jaden si Juna ng regalo na ikinaantig niya, ngunit tila may ibang plano pa si Jaden. Pinuntahan ng direktor at ng kanyang anak si Jaden, ngunit kinailangan nilang hintayin na matapos niya ang kanyang chess game bago sila kumilos. Hiniling din ni Jaden sa direktor na tuparin ang kondisyong ipinangako niya kay Jae-hyun. Hindi inaasahang hiniling ng nahatulan na makipagkita kay Jae-hyun upang humingi ng tulong sa kanyang pag-apela sa hatol dahil nalaman niya ang matagumpay na paglilitis ni Jae-hyun. Samantala, sinisiyasat ni Jae-hyun at ng kanyang dalawang kasamahan sina Jaden at Juna. Biglang nakatanggap ng tawag si Jae-hyun mula kay Min Young. Agad siyang nagtungo sa bahay nito. Hindi mapigilan ni Jae-hyun na alalahanin ang masasayang alaala nila sa bahay na yon. Sinabi ni Min Young kay Jae-hyun na nais siyang kunin ng nahatulan bilang abogado upang iapela ang hatol. Sa isang training session para sa mga estudyante ng Banseok University, hindi inaasahang lumitaw si Jae-hyun. Aktibo siyang nagtanong tungkol sa dating asawa ng nahatulang lalaki na ngayon ay isa ring propesor sa ospital. Nagsalita si Jae-hyun tungkol sa kanyang anak at ipinahayag ang kanyang pagnanais na naroroon si Professor An sa interogasyon. Sa palagay niya, nais ng dating asawa ng nahatulan na sabihin ang totoo at pagkatapos nito ay maililigtas niya ang buhay ng kanyang anak. Hiniling ng binata na makausap ng mag-isa si Jae-hyun. Ayaw umalis ni Min Young dahil nag-aalala siyang aatakihin si Jae-hyun, ngunit atubili pa rin siyang lumabas. Nagkatotoo ang kanyang kinatatakutan. Agad na inatake si Jae-hyun. Itinutok ng binata ang isang matalim na bagay sa kanyang leg. Bagamat nagsalita si Jae-hyun tungkol sa anak ng nahatulan at iginiit na maililigtas niya ito, patuloy na dumugo ng husto ang kanyang leg. Naglabas din ng baril si Min Young upang bantaan ang binata. Lalong tumindi ang tensyon. Nauna rito, nakipagkita ang nahatulan sa doktor ng bilangguan. Binigyan siya ng doktor ng matalim na bagay upang patayin si Jae-hyun dahil kailangan ng kanyang anak ng agarang operasyon. Ipinaalam din ni Min Young sa nahatulang lalaki na darating ang kanyang dating asawa. Maya-maya pa, tumigil na ang binata. Nagkaroon ng pribadong pag-uusap si Professor An at ang kanyang asawa. Hinikayat ni Professor An ang kanyang dating asawa na pumanig kay Jae-hyun. Nakatanggap din si Min Young ng impormasyon tungkol sa aplikasyon ni Jae-hyun para sa pag-renew ng kanyang lisensya sa medisina. Ang balita ng nabigong pagtatangkang pagpatay kay Jae-hyun ay nakarating sa direktor na nagnanais na manatiling tahimik ang nahatulang lalaki magpakailanman. Si Juna ay nakikipag-date kay Hyun Seung na balak mag-propose sa kanya. Gayunman, tumanggi si Juna at sinabing hindi sapat ang kahusayan ni Hyun Seung. Binisita ng direktor ang anak ni Professor An. Bumalik si Professor An at nagulat siya sa kabaitan ng direktor. Dinala ni Jae-hyun si Min Young sa bahay ni Jaden kung saan ipinaalam sa kanila ang plano. Napagkasunduan nilang makipagpalitan ng mga lihim. Sumali sina Jae-hyun at Min Young sa misyon, ngunit naputol ang kanilang pag-uusap nang biglang lumitaw si Juna. Agad na pinahirapan ni Juna sina Min Young at Jae-hyun, kaya biglang tumigil ang pag-uusap. Samantala, kinakausap pa rin ni Hyun Seung ang kanyang katulong tungkol sa nabigo niyang proposal. Sa pag-uwi, tinanong din ni Min Young si Jae-hyun tungkol sa kanyang sagot, ngunit sinabi lamang niya na totoo iyon. Nang malaman ni Hyun Seung ang tungkol sa paglilitis, pinarusahan niya ang lalaking estudyante. Tuwang-tuwa ang opisina ni Jae-hyun dahil natanggap nila ang kanilang lisensya mula kay Jaden. Habang nagdiriwang ang lahat, nakatanggap ang opisina ng isang hindi inaasahang bisita, isang babaeng reporter. Nakipagpalitan siya ng impormasyon kay Jae-hyun. May impormasyon siya tungkol sa politiko, samantalang si Jae-hyun ay may balita tungkol sa direktor at sa Banseok. Natagpuan ng reporter ang ebidensyang nagpapatunay na sumailalim sa organ transplant ang politiko. Sa kabilang banda, nagsalita si Jae-hyun tungkol sa pag-utos ng direktor sa death row inmate na gumawa ng pagpatay at nagbigay ng impormasyon tungkol sa anak nito. Kasabay nito, sa ospital, ang lalaking estudyante ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagod dahil sa sobrang trabaho. Nang maramdaman niyang pagod na siya, dumating ang direktor. Hinikayat siya ng direktor na pumanig sa kanya at nangako ng mataas na posisyon. Unti-unti nang naramdaman ni Min Young ang mga pagbabago sa kanyang seniors. Si Juna ay nasa research lab at minamadali ng kanyang mga subordinate tungkol sa deadline. Matapos mabigo na patayin si Jae-hyun, pinaalalahanan ng doktor ang kanyang desisyon. Sina Jae-hyun at ang kanyang mga kasamahan ay nagsasanay para sa operasyon gamit ang puso ng baboy.
Gayunpaman, nangangailangan pa rin ang operasyon ng isang katulong. Nang gabing iyon, nagkaroon ng pribadong hapunan si Professor Ann kasama ang direktor. Sinabi niya kay Jaihan na operahan ang kanyang anak. Hindi nagbigay ng direktang sagot ang direktor. Sa halip, sinubukan niyang hikayatin si Professor Ann at nais niyang magtiwala ito sa kanya. Ibinigay din ni Jaihan kay Min Yaong ang ebidensyang kinuha niya mula sa bahay ng politiko na nagdulot sa kanya ng paniniwalang ang politiko ang kumuha ng puso ng kanyang kapatid. Kinabukasan, nagpunta sina Jaihan at Jaden sa Banseok Hospital. Sinusuri rin ni Min Yaong ang mga kasong may kinalaman sa medical malpractice. Pagdating sa ospital, biglang nakilala ni Jaihan ang direktor. Agad niyang gustong patayin ang direktor, ngunit marahil ay hindi iyon sapat. Habang nagbibihis si Jaihan, naalala niya ang sugat sa kanyang leg na humantong sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Ipinagpatuloy ni Min Yaong ang kanyang investigasyon. Matapos gamutin ang sugat ni Jaihan, nagpatuloy ang pagpirma ng kontrata. Itinaas ni Jaden ang kabayaran para sa paglabag sa kontrata sa napakataas na halaga, ngunit nakipaglaro pa rin ang direktor. Sinubukan ng direktor na kausapin si Jaihan at nangakong bibigyan siya ng mataas na posisyon, ngunit matatag siyang tumanggi. Maya-maya pa, agad na binuksan ni Jaihan ang telebisyon. Ayon sa news program, ang death row inmate ay isang hired killer lamang. Labis itong ikinabahala ni Hyun Seung, ngunit wala siyang magawa. Nag-isip ang direktor kung paano haharapin ang sitwasyon. Isang maliit na klinika sa loob mismo ng opisina ni Jaihan ang nilagyan ng state-of-the-art na kagamitan. Bumisita si Min Yaong. Umalis na si Jaden at ang kanyang mga kasamahan. Hindi nagtagal, nagsagawa ng maliit na pagdiriwang sina Jaihan at ang lahat upang ipagdiwang ang kanyang pagbabalik bilang doktor. Nagkaroon sila ni Min Yaong ng taos-pusong pag-uusap. Agad na pinigil ni Professor Ann ang pagdiriwang at nakipag-usap ng pribado kay Jaihan. Ipinahayag niya ang kanyang kagustuhang ipagpaliban ang operasyon ng kanyang anak. Naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating si Min Yaong. Binalaan niya si Professor Ann na huwag ipagpatuloy ang planong gamitin ang puso ng ibang tao para sa kanyang anak. Habang nagmamaneho si Jiwoo, ang senior ni Min Yaong, naalala niya ang mga pangyayari 5 taon na ang nakalipas. Sa panahong iyon, nakilala siya ng direktor noong siya ay isa pang batang taga-usig. Nagkasundo sila na pigilan si Jaihan na maging doktor. Nagtiwala si Min Yaong kay Jaihan. Ibinahagi niya ang kanyang damdamin tungkol sa pagkikita ni Professor Ann. Pagkatapos, hindi niya napigilang umiyak sa balikat ni Jaihan. Sa pagdinig ng apela ng death row inmate, naging maayos ang lahat. Ang mga aksyon ni Min Yaong ay ikinabahala ng kanyang mga nakatataas na nagtanong din tungkol sa kanyang schedule. Bagamat anak ng isang politiko si Juna, ayaw niyang umasa sa kanyang ama, kaya sinubukan niyang bumuo ng sarili niyang negosyo sa teknolohiya. Matapos piliting pabilisin ang kanyang mga plano, humingi ng kapanatagan si Juna sa karera kasama si Jaden. Ang kanilang pag-uusap ay nagpasaya sa kanya. Nasa kritikal na kalagayan ng anak ni Professor Ann at kailangan ng agarang operasyon. Agad na nagtungo si Professor Ann sa opisina ni Jaihan at nais niyang ilabas ang kanyang anak. Humingi ng tulong si Jaihan kay Jaden. Matapos ang ilang panghihikayat, pumayag si Jaden. Pagkatapos, kinausap niya ang direktor ng ospital na nais makakuha ng mas maraming bahagi sa halip na sirain ang ospital. Sa labas lamang ng ospital, nakita ng prosecution team ni Min Yaong ang direktor na lihim na nakipagkita sa isang miyembro ng komite ng partido. Napigilan ang planong ihatid ang pasyente at agad na sumiklab ang alitan sa pagitan ng dalawang panig. Nakialam ang direktor at sinubukang hikayatin si Professor Ann na pumanig sa kanya, ngunit tumanggi ito. Gayunman, ipinadala ni Jaihan ang pasyente gamit ang helicopter. Ang paglipat nila sa garahe ay isang taktika lamang upang maantala ang kalaban, ngunit isa pang problema ang lumitaw. Nasugatan ang kamay ni Jaihan at wala siyang katuwang na surgeon. Ang operasyon ay naging karera laban sa oras dahil kailangan din niyang dumalo sa isang paglilitis. Sa sandaling iyon, isang insidente ang naganap. Dumating ang isang estudyante at nag-alok na tumulong sa operasyon. Nagsimula na ang paglilitis, ngunit patuloy pa rin ang operasyon. Dahil sa pinsala ni Jaihan, nanginig ang kanyang braso. Inatasan ng direktor ng ospital ang lalaking estudyante na magsagawa ng operasyon kasama si Jaihan. Habang nanginginig ang kanyang mga kamay, ipinagpatuloy ni Jaihan ang operasyon. Nanatili ang prosecution team sa labas ng ospital upang subaybayan ang komisyoner. Dumating ang mga kinatawan mula sa Banseok Hospital para sa paglilitis. Agad nilang nakita si Jaden at ang kanyang mga kasamahan na naghihintay sa labas. Nagpalitan sila ng ilang salita. Nahihirapan si Jaihon sa kanyang mga nasugatang kamay at dahil matagal na siyang hindi nakakapag-opera, naging mahirap ang pamamaraan. Kahit bihasa siyang doktor, hindi naging maayos ang operasyon at tumagal ito ng matagal. Sa puntong ito, nanginginig ng husto ang mga kamay ni Jaihon, kaya nag-alok ang lalaking estudyante na magsagawa ng operasyon kapalit niya. Sumang-ayon ang iba at pumayag si Jaihon. Samantala, nagsimula na ang paglilitis. Bagamat walang abogado ang akusadong nahatulan, sinubukan ni Min Yaong na pahabain ang oras upang maipagpatuloy ni Jaihon ang operasyon. Samantala, masigasig na tinuruan ni Jaihon ang lalaking estudyante upang matapos ang operasyon. Dumating na ang oras, ngunit hindi pa rin dumarating si Attorney Jaihon. Biglang nag-alok si Attorney Choi na palitan si Jaihon. Pinag-iisipan pa rin ng suspect ang kanyang desisyon. Lumabas si Min Yaong upang kausapin si Jaden. Maya-maya pa, tinawagan ni Jaihon si Min Yaong. Ang magandang balita ay naging maayos ang operasyon. Nagmamadaling pumunta sina Jaihon at Professor Ann sa korte. May ipinakita si Attorney Choi sa nahatulang lalaki at hindi ito nagbago ng isip tungkol sa kanyang abogado.
Nang makaalis na ang panel sa silid, dumating si Jaihon. Ibinahagi rin niya ang magandang balita sa punong taga-usig. Nakahinga ng maluwag ang panig ni Jaihon. Ipinaalam din ni Min Yaong sa korte na ang medical director ang nagbigay ng mga utos ng punong taga-usig sa nahatulan. Dahil dito, inilipat niya ang pokus ng paglilitis patungo sa direktor. Nagboluntaryo ang direktor na magpatotoo upang ipagtanggol ang sarili at si Min Yaong ang siyang nagtanong sa kanya. Biglang nabaliw ang binata. Patuloy siyang nagsasabi ng mga kalokohan. Labis itong ikinagulat ni Jaihon. Sa opisina ni Jaihon, nagdulot ng kaguluhan ang mga tauhan ng direktor. Matagumpay ding inihayag ng direktor na siya ang nagpadala ng lalaking estudyante upang tulungan si Jaihon. Sa pagkakataong ito, ang tagumpay sa korte ay napunta sa direktor. Binago ni Jaden ang kanyang plano. Hinikayat niya ang politiko na hayaan siyang palitan ang direktor. Lihim ding nakipagkita si Min Yaong sa lalaking nahatulan. Gusto niyang malaman ang dahilan ng kanyang naging reaksyon sa korte. Ang suspect ay pinagbantaan ni Attorney Choi at pinilit na sumunod. Nakipagkita si Professor An kay Jaihon upang ikwento sa kanya ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Narinig din ni Min Yaong ang katulad na kwento mula sa nahatulang lalaki. Unti-unti nang naging malinaw ang katotohanan tungkol sa operasyon noong taong iyon. Ang direktor ang pumatay sa ama ni Jaihon. Hinikayat din niya ang lalaking estudyante na maging kapalit na doktor ni Hyun Sung. Nag-isa si Jaihon at umiinom habang naguguluhan ang isip tungkol sa kanyang ama. Nang marinig niya ang katotohanan tungkol sa kanyang ama, kasabay ng pagkatalo niya sa korte, lubos siyang nalungkot. Kinabukasan, inanyayahan ni Jaden sina Min Yaong at Jaihon upang isagawa ang kanyang plano. Nais niyang bawasan ang kapangyarihan ng direktor ng ospital. Samantala, iminungkahi ni Hyun Sung ang sarili bilang bagong direktor upang patunayan ang kanyang kakayahan kay Juna. Balak din ni Jaden na ipromote si Jaihon bilang direktor. Pagkatapos, lumitaw ang politiko. Siya ang lihim na sandata ni Jaden. Matapos tanungin ng politiko, inamin ni Jaihon na siya ang kapalit na surgeon ni Hyun Sung. Ikinuwento ni Jaden sa politiko ang katotohanan tungkol sa substitute surgeon sa Banseok Hospital. Inayos ni Jaden ang politiko upang makipagkita ng direkta kay Jaihon. Nais ng politiko na si Jaihon ang magsagawa ng operasyon sa puso at agad naman itong pumayag. Natuwa ang politiko dahil nakahanap siya ng isang bihasang siruhano sa puso, ngunit kasabay nito, pinag-isipan din niya ang mga kasinungalingan ng direktor at isinasaalang-alang ang pagpapaliban ng kasal sa pagitan ng dalawang pamilya. Medyo nalungkot si Min Yaong at Jaihon nang biglang lumabas ang kwento tungkol sa politiko. Ikinuwento ni Min Yaong kay Jaden ang katotohanan tungkol sa nangyari 5 taon na ang nakalipas. Sa panahon ng isang operasyon, ang lalaking estudyante ay nakakuha ng higit na tiwala mula kay Hyun Sung. Pinuri rin siya ng direktor na nakatingin mula sa malayo. Laking gulat ni Jaden nang marinig ang nakaraan. Nangako siya na susuportahan sina Jaihon at Min Yaong. Kinailangan ni Sua ng operasyon sa vocal cord kaya tinawagan niya ang lalaking estudyante. Nais niyang ipasuri dito ang kanyang kalusugan. Ang batang babae na nagtatrabaho sa opisina ni Jaihon ay nagkunwaring service staff sa Banseok Hospital. Dahil sa kanyang kamakailang tagumpay, na-promote siya bilang assistant ng team leader. Nag-ayos si Min Yaong at ang kanyang koponan na makipagkita sa grupo ni Jaihon. Pinag-usapan ng lahat ang impormasyon tungkol kay Commissioner Nam. Habang nag-uusap ang grupo, biglang dumating ang lalaking estudyante. Ipinarating niya ang kahilingan ni Sua kay Jaihon at tumango si Jaihon bilang pagsangayon. Nakipag-usap si Jaden kay Juna at mas pinag-isipan ang kanyang desisyon. Bumalik sa ospital ang asawa ng direktor. Dumalo si Jaden at ang kanyang katulong sa isang auction at napahanga nila ang dalawang direktor ng Banseok Hospital. Nagawa ng babaeng kasamahan ni Jaihon na makalapit kay Commissioner Nam. Hinahanap ni Jaihon at ng kanyang matalik na kaibigan ang anak na babae ni Commissioner Nam. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng habulan. Agad na hinabol ni Jaihon ang blonde na binata, na kalaunan ay napag-alamang kasintahan ng anak ni Commissioner Nam. Matapos ang ilang paghihirap, nahuli rin siya ni Jaihon. Dinala ang binata sa opisina ni Jaihon at kinausap ang lahat ng naroon. Ang mga taong ipinadala upang hulihin siya ay galing kay Commissioner Nam. Ang relasyon niya sa anak na babae ni Commissioner Nam ay napipilitang maipit dahil patuloy na pinipilit ni Commissioner Nam ang kanyang anak na si Jisoo na gawin ang gusto niya. Masaya sana sina Jisoo at ang kanyang kasintahan, ngunit hindi na napigilan ang sitwasyon nang bigla na lamang maospital si Jisoo. Sa bahay ng direktor, pinag-usapan ang kanyang pagbibitiw at ang paghirang ng bagong direktor. Nakikipag-inuman si Jaden sa dalawang direktor ng Banseok, sinusubukang makuha ang kanilang suporta. Samantala, nakipag-usap ang direktor sa isang babae na nagbago ng resulta ng autopsy ni Seokju 5 taon na ang nakalipas. Siya na ngayon ang assistant ng asawa ng direktor. Inihayag din ng direktor ang kanyang tunay na ugali at pinilit si Assistant Han na huwag ibunyag ang nangyari 5 taon na ang nakalipas. Sa ospital, nagpakita ng mga senyales ng paggalaw si Jisoo. Ikinuwento ni Commissioner Nam sa direktor ang tungkol sa kasintahan ni Jisoo. Binalak ng direktor na pahabain ang oras ng paggaling ni Jisoo at pumayag si Commissioner Nam. Habang palabas ng ospital, nakilala ni Commissioner Nam si Min Yaong kasama ang blonde na binata na nagparehistro ng kasal sa anak na babae ni Commissioner Nam. Isa pang sorpresa ang pagdating ng politiko at ni Jaihon. Nasa mahirap na sitwasyon ang direktor. Pinag-usapan ni Jaden ang mga bagay sa dalawang direktor, binibigyang diin ang oposisyon sa pagitan ng dalawang shareholder at ng paksyon ng direktor. Ang pagdating ng grupo ni Jaihon sa Banseok Hospital ay mula sa tawag ni Jaden. Sa kabila ng pagtutol ng direktor, napilitan siyang payagan ang lahat na pumasok sa silid upang makita ang pasyente.
Sa di kalayuan, lihim na nagmamasid ang katulong ni Jaden. Naayon sa plano ang lahat. Pinilit ng politiko ang direktor na magbigay ng detalye tungkol sa operasyon ilang taon na ang nakalipas, ngunit gumanti ang direktor ng mga banta at inutusan ang kanyang mga tauhan na ilagay si Jisoo sa malalim na koma. Tinawag si Juna upang makipagkita kay Hyunsung at sinabi niyang siya ang magiging direktor. Nang bumalik si Jaehan sa espesyal na silid ng panauhin, naalala niya ang ilang lumang alaala. Habang sinusuri ni Jaehan ang pasyente, sinubukan ng direktor na hikayatin ang lahat na umalis upang pahabain ang epekto ng anesthesia kay Jisoo. Gayunman, natuklasan ni Jaehan ang kasinungalingan ng direktor sa pamamagitan ng vial ng pampamanhid na nakita sa katulong ng ospital. Nalantad ang lahat kaya napilitan ang direktor na ilipat ang pasyente. Tinapos ni Juna ang kanyang relasyon kay Hyunsung. Ngayon, hindi na hadlang ang relasyon niya kay Jaden. Maya-maya pa, nagising si Jisoo at naging matatag ang kanyang kalagayan. Ipinaliwanag ni Jaehan ang kalagayan ni Jisoo sa kanyang asawa. Alam na rin ni Hyunsung ang kalagayan ni Commissioner Nam. Tinanong ni Min Yaong ang medical director ng bilangguan upang pilitin itong magsabi ng totoo. Naghintay si Jaehan sa labas para sa medical director at hinikayat niya itong hayaan siyang maging abogado ng depensa nito. Inihayag ng medical director ang higit pa tungkol sa mga huling salita ni Kitay na may kinalaman sa isang hard drive. Tinawagan ng asawa ni Jisoo si Jaehan at hiniling na i-drop ang demanda laban kay Commissioner Nam kapalit ng pagdodonate nito ng baga upang mailigtas si Jisoo. Pumayag siya sa hindi kanais-nais na kahilingan. Lihim na iniimbestigahan ng prosecution team ni Min Yaong ang isang tao. Pinag-uusapan ni Jaehan at Jaden ang schedule para sa susunod na araw. Patuloy na hinahanap ng koponan ni Jaehan ang USB na naglalaman ng audio recording ni Kitay. Nagbago ang takbo ng halalan para sa direktor. Tumayo si Jaden at binasa ang kontrata na nagdulot ng kabuluhan sa mga shareholder. Ang paghahanap sa USB ay naging paghahanap sa taong may hawak nito. Tumulong din si Juna kay Jaden. Nagulat si Hyunsung nang makita si Juna na pumanig kay Jaden. Biglang dumating ang mga taga-usig ni Min Yaong at nahuli ang ilang kawani ng ospital. Natagpuan ni Jaehan ang taong hinahanap niya at pumasok din si Min Yaong sa meeting room. Ibinigay ni Jaehan kay Hyunsung ang sumon sa korte at nagsimula ang botohan. Ang taong hinahanap ni Jaehan ay ang kasintahan ni Kitay. Ang USB na may ebidensya ay nakatago sa isang kahon ng singsing ang ibinigay ni Kitay para sa proposal. Sa halalan, nakaranas ng matinding pagkatalo si Hyunsung. Nang gabing iyon, nagreklamo ang asawa ng direktor kay Assistant Han at nagkaroon ng malaking pagtatalo ang direktor at ang kanyang anak. Bumalik si Jaehan sa kanyang opisina upang pakinggan ang recording. Sina Jaden, Min Yaong at ang direktor ay sabay-sabay na minomonitor ang operasyon ng lung transplant ni Jisoo. Sa kabila ng ilang problema, nagpatuloy ang operasyon, ngunit dumating ang masamang balita, tumanggi si Commissioner Nam na mag-donate ng organ. Lumabas siya ng operating room at pumunta sa monitoring room. Tila bahagi ito ng masamang plano ng paksyon ng direktor. Nagulat ang lahat sa operating room at hindi alam ang gagawin. Kahit walang available na baga para sa transplant, kinailangan ni Jaehan na ipagpatuloy ang operasyon. Lumala ang sitwasyon nang mapag-alamang mas maliit ang baga ng asawa ni Jisoo kaysa sa inaasahan. Nagpanik si Commissioner Nam at inutusan ang kanyang katulong na mag-donate ng baga kapalit ng halalan. Nauna nang sinabi ng asawa ni Jisoo na ibibigay niya ang kanyang 2 baga kung tatanggi si Commissioner Nam. Sa gitna ng tensyon, gumawa si Jaehan ng isang matapang na desisyon, isinagawa ang isang lubhang mapanganib na lung transplant. Sa kabila ng matinding tensyon, naging matagumpay ang operasyon. Pagkatapos nito, pinalakpakan ni Jaehan ang kanyang mga kasamahan. Ito ay naging gantimpala sa kanilang katapangan at lalo pang humanga si Jaden kay Jaehan. Nilapitan ni Assistant Han si Professor An at ang Assistant Director upang humingi ng sagot tungkol sa katotohanan sa likod ng operasyon sa puso ni Seokju. Nakipag-usap din si Jaehan sa politiko tungkol sa kanyang karamdaman. Nananatiling konektado ang Pangulo at ang politiko. Ang katulong ni Commissioner Nam ay lihim na kinuna ng larawan ng 2 miyembro ng prosecution team. Nakipagkita siya sa isang kriminal na sangkot sa loan sharking. Nagulat sila nang makitang nakipagkita rin ang kanilang superior sa kriminal. Matapos mag-ulat kay Min Yaong, nalaman nilang dati nang pinatawad ng kanilang superior ang kriminal. Nalulunod sa alak si Hyunsung habang iniisip ang mga pangyayari kina Juna at Jaden. Nagpasya siyang subaybayan ang penthouse, determinadong maghiganti. Pinag-usapan ng team ni Jaehan kung sino ang unang target. Samantala, nagpasya ang team ni Min Yaong na lumapit sa katulong ni Commissioner Nam. Lumapit din si Jaehan dito upang talakayin ang summon. Ang babaeng kasamahan ni Jaehan ay nagnakaw ng isang bote ng gamot habang pumapasok sa treatment room ni Commissioner Nam. Kalaunan, naganap ang isang debate sa telebisyon kung saan inilabas ng politiko ang mga larawan ng katulong na lubos na napinsala ni Commissioner Nam. Nagpunta si Jaden sa isang kasino at nakilala ang Assistant Director ng Banseok Hospital. Sa pamamagitan ng sunod-sunod na panalo, nagdulot siya ng kabuluhan at nagamit ang pagkakataon upang makuha ang assistant sa kanyang panig. Nag-ayos din si Juna ng pribadong pagpupulong kay Jaehan, ngunit tumanggi siya sa operasyon dahil sa malapit na ugnayan ng ama ni Juna at ng direktor ng ospital. Naalala ni Jaehan ang tulong ng direktor sa politiko sa isang heart transplant 5 taon na ang nakalipas at iginiit niyang illegal iyon. Inamin ni Juna na may demensya ang kanyang ama at hiniling niyang ilihim ito. Ipinaalam ito ni Jaden sa kanyang katulong ngunit hindi siya gaanong nabahala. Tumawag ang katulong ni Commissioner Nam upang mag-ayos ng pribadong pagpupulong kay Jaehan. Gayunman, napansin ni Jaehan na sinusundan siya kaya sinubukan niyang iwasan ang mga ito.
Pagdating niya sa itinalagang bahay, natagpuan niya ang katulong ni Commissioner Nam na walang malay dahil sa pagkalason sa carbon monoxide. Agad na dinala ni Jaihan ang katulong sa labas at binigyan ito ng first aid. Ngunit habang tumatawag si Jaihan ng emergency services, nawalan siya ng malay matapos siyang salakayin mula sa likod ng isang salarin. Ang salarin ay miyembro ng Loan Shark Gang. Dumating si Jaden sa tamang oras kasama ang kanyang katulong. Bagamat nahirapan sila, matapang silang lumaban. Bumunot ng baril ang kriminal upang takutin sila, ngunit diretsong binangga siya ng sasakyan ni Jaden, kaya bumagsak siya sa lupa. Dinala sa ambulansya ang katulong ni Commissioner Nam, ngunit sa oras na iyon, tumigil na ang pagtibok ng kanyang puso. Naayos din ang kalagayan ni Jaihan. Nang malaman ni Commissioner Nam ang insidente, nagalit siya dahil nabigo ang kanyang plano. Humingi siya ng tulong sa direktor at pumayag ito dahil natatakot siyang mailabas ang impormasyon. Bumalik si Jaihan sa kanyang opisina upang magpahinga. Maya-maya pa, dumating si Minyaong. Ikinuwento ni Jaihan ang buong pangyayari kay Minyaong. Pagkatapos, sabay silang nagtungo sa politiko. Nais ni na Minyaong at Jaihan na isama siya bilang saksi. Dahil sa kanilang paghihikayat at mga argumento, pumayag ang politiko. Kinabukasan, na-i-broadcast sa telebisyon ang balita tungkol sa pagkamatay ng katulong ni Commissioner Nam. Nagpasya si Jaden na sumugal sa kanyang stock investments. Tinanong ni Minyaong sina Hansong at Lawyer Choi. Ipinakita rin ni Jaihan ang recording kay Jaden. Mas nagtiwala ngayon si Jaihan kay Jaden. Habang nag-uusap sila, dumating ang assistant director ng Banseok Hospital. Pumayag siyang pumanig kay Jaihan upang subukang pabagsakin ang direktor. Tinanong ni Minyaong ang kanyang senior tungkol sa kanyang hinala. Mukhang may sakit din ito sa puso. Ipinahayag din ng assistant director sa direktor na brain dead na ang asawa ni Jesu. Binanggit din ni Jaihan na inihayag ito sa kanya ni Juna. Ikinuwento ni Jaihan kay Minyaong ang tungkol sa puso ng kanyang nakababatang kapatid. Nagkaroon din ng maikling pag-uusap si Jaden sa direktor. Hindi makahanap si Hyunsung ng ebidensya ng paggamit ng droga, ngunit nakakita siya ng reseta mula sa iba. Alam ni Assistant Han ang buong katotohanan. 3 saksi mula sa Banseok Hospital ang nagpasyang magpatotoo. Sa kabila nito, pinanatili ng katulong ang 2 pa sa loob ng silid. Nagsimula ang paglilitis kasama ang maraming kinaukulang partido. Kasabay nito, naganap ang press conference ni Commissioner Nam. Nagkaroon ng pribadong pag-uusap si Jaihan kay Jiwoo bago ang pagdinig. Balak ni Jaden na ibenta ang stock, ngunit hindi siya pinayagan. Ipinakita ni Jaihan ang recording ng pag-uusap ni Nakitay at ng direktor. Ginawang publiko ang recording na yon. Naputol ang press conference ni Commissioner Nam nang biglang lumitaw ang prosecution team ni Minyaong at ang kanyang katulong. Binago ng recording ang takbo ng pagdinig pabor sa direktor. Sa press conference, ipinakita rin ni Minyaong ang ebidensya ng illegal na pondo ni Commissioner Nam. Inamin din ni Jiwoo ang kanyang mga pagkakamali, ngunit matigas pa ring itinanggi ng direktor ang lahat, kahit na ipinakita ni Jaihan ang recording. Kumalat ang video sa pagdinig na nagpapakita ng alitan sa pagitan ng direktor at ng kanyang katulong, na isa ring saksi. Noong una, matagumpay na nahikayat ni Jaden ang katulong na pumanig sa kanya. Hiniling ni Jaden na ibigay muli nito ang ebidensya. Matapos mapanood ang video, umiti si Jaden sa kasiyahan, habang ang direktor ay lubos na natalo. Dati, nagsinungaling ang assistant director sa direktor tungkol kay Jesu sa parking lot. Tinanong ng direktor ang assistant director tungkol sa mga pangyayari 5 taon na ang nakararaan. Ito rin ang nagdulot ng hinala ng direktor. Natuklasan din ang panulat na dala ng katulong. Sinalakay din ng mga taga-usig ang opisina ng direktor. Sa pagkakataong ito, nakahilig ang tagumpay kay Jaihan. Si Hansung, ang kanyang ina, at si Lawyer Choi ay nag-aalala rin sa bahay. Nagtapat ang katulong ni Jaden at nakatanggap ng mahirap na kahilingan mula kay Jaden. Agad siyang tumawag sa politiko, ngunit hindi siya pinansin nito. Maingat na sinuri ng koponan ni Jaihan ang video ng laban ng direktor at natuklasan nila ang fountain pen. Hindi pa rin ibinubunyag ng direktor sa sinuman ang tungkol sa heart transplant client ng nakababatang kapatid ni Minyaong. Ikinuwento rin ni Jaihan kay Minyaong ang tungkol sa fountain pen. Hindi pa rin nila alam kung bakit ganoon ang buhay ng assistant director. Nagbitiw din si Jiwoo dahil sa kanyang maling pag-ugali. Iniimbestigahan ni Minyaong si Commissioner Nam. Ipinakita niya ang audio recording at ang uri ng gamot na ginamit ni Commissioner Nam. Nakipagkita ang suspect kay Commissioner Nam at agad silang nagtaksilan. Ipinaalam din ni Minyaong kay Jaihan ang tungkol sa gamot na ginamit ni Commissioner Nam. Gusto rin niyang kausapin si Jaden. Pagkatapos ng kanilang pagkikita, tinanong ni Jaihan si Jaden tungkol sa fountain pen na hawak ng assistant. Iniimbestigahan ni Minyaong ang direktor. Bagamat inamin ng direktor ang krimen ni Tiu, nais pa rin niyang malaman ang iba pang mga bagay. Nawalan ng pag-asa si Minyaong habang nagtatanong tungkol sa insidente ng kanyang kapatid, ngunit sa sandaling iyon, bumalik ang kanyang karamdaman. Mayroon din siyang sakit na katulad ng sa kanyang kapatid. Hindi naging maayos ang pag-uusap ni Jaden at Jaihan. Nais malaman ni Jaihan ang plano ng kabilang panig. Patuloy pa rin sa pagtatrabaho si Minyaong sa kabila ng lumalala niyang kalagayan. Itinago niya kay Jaihan ang tungkol sa kanyang kalusugan. Tumawag ang direktor sa isang politiko upang humingi ng proteksyon para sa Banseok. Pinigilan ni Jaden ang kanyang katulong na dumalo sa meeting ng mga shareholder. Nagsalita siya tungkol sa kanyang plano na gawing kumikitang ospital ang Banseok at tinanggal niya ang Department of Cardiology. Labis itong ikinagalit ni Hansong. Nagpalitan ng impormasyon sina Jaihan at Minyaong. Sa ngayon, hinahanap nila ang mga kasagutan tungkol kay Jaden sa pamamagitan ng kanyang katulong.
Lasing ang katulong ni Jaden. Sina Jaden at Juna ay nanonood sa ama ni Juna sa telebisyon. Sa sandaling iyon, bumalik ang sakit ng politiko. Ibinahagi rin ni Juna kay Jaden ang tungkol sa Alzheimer's disease ng kanyang ama. Lihim niyang pinalitan ang gamot ng kanyang ama upang mapabilis ang pagbabalik ng kanyang puso. Alam din ito ng direktor ng ospital. Gusto niyang makita si Jaden bago siya ilipat. Sa wakas, nakilala ng katulong ni Jaden sina Jaehan at Minyoung. Sa pamamagitan ng kamera, natuklasan din ni Hyunsung ang relasyon ni Jaden at Juna. Agad na nagtungo si Hyunsung sa opisina ni Jaden. Ibinunyag din ng katulong ni Jaden ang lahat ng nalalaman niya. Sa kabila nito, naunawaan din ni Jaehan ang lahat. Nagmadali silang magtungo ni Minyoung sa bahay ni Jaden. Nang gumamit na ng droga si Jaden, lumitaw si Hyunsung at galit na galit siyang sinalakay. Nang sasaktan na sana ni Hyunsung si Jaden, pinigilan siya nina Jaehan at Minyoung. Lumapit si Jaehan at agad na tiningnan ang dibdib ni Jaden. Kinuwestiyon ni Jaehan si Jaden tungkol sa mga pangyayari 5 taon na ang nakararaan at pinunit ang kanyang polo upang makita ang peklat ng operasyon. Hinarap ni Jaehan si Jaden at sinabing siya ang VIP patient sa Banseok Hospital at ang tumanggap ng puso ng nakababatang kapatid ni Minyoung. Nagulat ang lahat ng tao sa silid. Hindi lamang tumanggi si Jaden na aminin ang kanyang pagkakasala, hinamon pa niya sina Jaehan at Minyoung. Nang malaman ni Hyunsung na nalinlang siya, naging hindi matatag ang kanyang pag-isip. Ikinuwento ng dating katulong ni Jaden ang tungkol sa pamumuhunan ni Jaden sa direktor ng ospital 5 taon na ang nakararaan. Sinisiyasat din ng koponan ni Jaehan ang punong kalihim ng Banseok Hospital. Kumilos si Attorney Choi sa utos ng direktor. Hinanap niya ang telepono upang makipag-ugnayan sa punong kalihim. Iniulat sa balita sa telebisyon ang tungkol sa politiko. Nagpakita siya ng mga palatandaan ng karamdaman. Ikinuwento rin ni Jaden kay Juna na pumanaw na ang kanyang mga magulang. Sinundo ni Professor An ang kanyang anak at nagtungo sa opisina ni Jaehan. Bago pa man makalipat ang direktor, nakipagkita na rin sa kanya si Jaden. Nagbigay ng alok ang direktor kay Jaden at nagbantang sisirain niya ang Banseok Hospital kung hindi ito papayag. Nang umuwi si Professor An at ang kanyang anak, naghihintay ang punong kalihim. Gumanti naman si Jaden sa direktor. Naramdaman ni Jaehan at Minyoung na may masamang nangyari kay Professor An. 5 taon na ang nakararaan, nais ng direktor na mangyari ang operasyon ng mas maaga, kaya siya ang naging sanhi ng aksidenteng ikinasugat ni Jaden. Mula noon, naghinala na si Jaden. Nang maglaon, nag-imbestiga si Jaden at natuklasan ang marami pang lihim. Agad na nagtungo sina Jaehan at Minyoung sa bahay ni Professor An. Natagpuan nila ang kanyang anak na walang malay at nawawala si Professor An. Kalaunan, nagpa siya ang direktor na tanggihan ang mga paratang dahil hindi siya nakarating sa kasunduan kay Jaden. Inutusan din ng direktor ang punong kalihim na umamin ng kasalanan upang mailigtas ang Banseok Hospital. Sinuri rin ni Attorney Choi ang security camera footage. Nakita niya ang mga tauhang nagre-record ng away na kinasasangkutan ng direktor. Nagsimula na ang pagdinig. Ang pagtanggi ng direktor sa mga paratang ay naglagay kay Minyoung sa mahirap na posisyon. Hindi niya alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Hinanap ni Jaehan si Assistant Han na siya ring nagbago ng resulta ng pagsusuri ilang taon na ang nakararaan. Pinayuhan ni Jaehan si Assistant Han na magpatotoo upang ilantad ang katotohanan. Kinabukasan, pinuntahan ni Jaehan ang direktor, ngunit tumanggi itong makipagkita sa kanya. Galit na galit ang asawa ng direktor at gusto niyang makahanap agad ng solusyon. Maya-maya pa may kumatok sa pinto. Sina Jaehan, Minyoung at Assistant Han ay nagpunta sa bahay ni Hyunsung. Sinabi ni Jaehan sa asawa ng direktor ang tungkol sa insidente ng nakababatang kapatid ni Minyoung at labis siyang nagulat. Ang direktor ng headquarters ng Hanheart ay nagpunta sa Korea upang makipagkita kay Jaehan. Inihayag din ni Jaden ang kanyang tunay na intensyon sa 2 direktor na dati niyang nakatrabaho. Pinalitan niya ang direktor ng Banseok Hospital. Nakipagkita ang direktor ng Hanheart kay Jaehan. Sa panahon ng paglilitis, patuloy na itinanggi ng Banseok Hospital ang mga akusasyon ni Minyoung. Lumaban ang punong kalihim nang mapalibutan siya ng mga tauhan ng direktor. Ang investigasyon sa paglilitis ay lumipat sa kaso mula 5 taon na ang nakaraan. Sa sunod-sunod na tanong ni Minyoung, itinanggi ng direktor ang lahat. Sa isa pang pangyayari, tumatakbo at mabangis na lumalaban ang punong kalihim. Biglang tumunog ang isang telepono sa panahon ng paglilitis. Kinuha ni Minyoung ang telepono at sinagot ito. Inihayag ng punong kalihim ang kanyang kinaroroonan. Nasa loob din siya ng kwarto. Nagulat ang lahat, ngunit bago pa sila makabawi, dumating si Jaehan kasama si Professor An. Nagulat ang dalaga nang marinig ang katotohanan tungkol sa kanyang asawa. Hiniling ni Jaehan na hanapin ang punong kalihim kapalit ng pagpapanatili sa Banseok Hospital. Pumayag naman ang asawa ng direktor. Nagsalita si Jaehan tungkol sa pag-uulat ni Jaden at ng direktor. Dinala rin ni Jaehan ang anak ni Professor An na nagsalaysay tungkol sa pag-atake. Bumalik si Jaehan at nakipagkita sa direktor sa Honor. Nang gabing iyon, nakatanggap si Hyunsung ng abiso na natagpuan ang punong kalihim. Sinabi ni Jaehan kay Hyunsung na hinabol lamang nila ang sekretarya at hindi nila ito inaresto. Dahil dito, pinatapos ni Jaehan sa kanyang mga subordinate ang pakikipag-usap sa direktor. Hinanap din ni Jaehan ang lalaking sekretarya nang malapit na siyang mahuli. Nag-alok si Jaehan na iligtas ang sekretarya, kaya pumayag itong makipagtulungan. Nagbigay din si Jaehan ng ebidensya tungkol sa mga krimen ng direktor. Nag-adjourn ang konseho ng 20 minuto upang magdesisyon. Dinala ni Jaden si Juna sa lugar kung saan siya na aksidente 5 taon na ang nakaraan.
Nakipagkita rin sa kanya ang dating katulong ni Jaden. Ang direktor ng Honor, ang kalihim, at si Professor Ann ay sunod-sunod na tumayo upang ilantad ang mga krimen ng direktor. Inihayag nila ang lahat ng kanyang pagkakamali mula 5 taon na ang nakaraan. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi nakapagsalita ang direktor. Nang marinig ni Min Yaong ang pagtatapat ng direktor, bumalik ang kanyang sakit sa puso. Dahil dito, pansamantalang nasuspinde ang paglilitis. Nakipagkita rin si Jae-hyun sa direktor ng pribado. Nagpahayag ng pagsisisi ang direktor at nakiusap kay Jae-hyun na protektahan ang Banseok Hospital. Itinago pa rin ng direktor ang video ni Jaden na tumatanggap ng illegal na heart transplant na ebidensya upang madamay si Jaden sa mga kahihinatnan. Napansin din ni Jaden ang pagbisita ni Jae-hyun sa Banseok Hospital. Pinagdroga ng medical director ang direktor dahil sinuhulan siya ni Jaden. Ang layunin ni Jaden ay paghihiganti. Hindi niya pinagsisisihan ang Banseok Hospital. Noong gabi ng aksidente, pinuntahan ni Jaden ang isang matandang babae, ngunit dahil sa aksidente, namatay din ito. Ang matandang babae na iyon ang biological mother ni Jaden. Alam din ng direktor ang dahilan ng paghihiganti ni Jaden. Matapos i-inject ni Jaden ng gamot ang direktor, umalis siya. Nalaman din ni Jae-hyun ang dahilan ng paghihiganti ni Jaden. Agad na nagtungo sa ospital si Hyun-sung. Pagkagising ng direktor, sinabi nito na gusto niyang makita si Jae-hyun. Ngunit habang kinakausap ng direktor si Hyun-sung, tumigil sa pagtibok ang kanyang puso. Kasama ni Jaden si Juna. Nang marinig ni Hyun-sung ang balita, agad siyang umalis. Nagtungo na rin si Jae-hyun sa apartment ni Jaden. Nabalitaan din niya ang tungkol sa paglipad ni Jaden. Agad na nagtungo sa airport si Hyun-sung. Natuklasan ni Juna ang pagkamatay ng direktor. Natagpuan ni Hyun-sung si Jaden at paulit-ulit itong sinaksak. Dumating si Jae-hyun nang bumagsak si Jaden. Naging mas magulo ang lahat. Humingi rin ng paumanhin si Jaden dahil sa pagtanggap ng heart transplant. Pagkatapos, naghanda na si Jae-hyun para sa operasyon. Kalaunan, binisita niya si Min Yaong at ipinaalam sa kanya ang kalagayan ni Jaden. Nangako rin siya sa kanya na gagawin niya ang lahat upang mailigtas si Jaden. Makalipas ang 1 taon, sumailalim sa operasyon si Suha upang mabawi ang kanyang boses. Nagpa siya rin ang lalaking estudyante na magtrabaho sa pasilidad na medikal ni Jae-hyun. Naganap ang muling paglilitis sa kaso ni Jae-hyun. Sa paglilitis, binisita ni Jae-hyun si Jaden sa bilangguan. Tinanggap din ni Jaden ang mga kahihinatnan ng kanyang ginawa. Nang gabing iyon, ibinahagi ni Jae-hyun ang magandang balita kay Min Yaong. Nakahanap siya ng angkop na puso para sa operasyon nito. Napangiti rin siya ng masaya sa lahat ng nangyari. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.